Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng palayan at banayad na ihip ng hangin, may isang munting bahay na gawa sa pawid at kawayan. Tuwing umaga, maririnig ang tunog ng kawayan na sumasabay sa huni ng mga ibon. Parang may kinukwento ang hangin. Doon nakatira ang isang batang may ngiting, kayang magpainit ng puso, kahit salat sa yaman. Ang pangalan niya ay Lino. Si Lino ay 10 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang puso ay puno na ng kabutihan. Hindi man siya lumaki sa marangyang bahay o may mga laruan na bago at mamahalin, may taglay naman siyang yaman na hindi kayang bilhin ng salapi, ang masayahing kalooban at malasakit sa kapwa. Tuwing hapon, matapos ang kanyang mga gawain sa paaralan, agad siyang umuuwi upang tulungan ang kanyang ama. Magkasama silang nag-iigib ng tubig mula sa balon, nagwawalis ng bakuran, at minsan ay nag-aayos ng sirang bakod. Kahit napapagod, hindi kailanman narinig si Lino na nagrereklamo. Sa halip, ngiti ang laging nakapinta sa kanyang mukha. Isang araw, matapos ang kanyang mga gawain, nagpunta siya sa paborito niyang lugar, ang gilid ng ilog na malapit sa kanilang tahanan. Malinaw ang tubig at marahang umaagos habang sumasabay ang huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin. Doon siya madalas mag-isip, maglaro, at mangarap. Habang naglalaro siya ng maliliit na bato, napansin niya ang isang matandang kawayan sa tabi ng ilog. Bahagya itong nakatagilid. Ang mga dahon ay tila nalalanta at ang katawan nito'y may mga bitak na parabang napabayaan ng panahon. Para kay Lino, parang may iniindang sakit ang kawayan. Lumapit siya rito at marahang hinaplos ang puno. Okay ka lang ba? Tanong niya na tila isang kaibigang nangangamusta. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang hangin. Marahang kumaluskos ang mga dahon ng kawayan at ang mga sanga nito'y dahan-dahang gumalaw, parang may nais ipahiwatig. Napangiti si Lino at nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya'y may lihim na kwento ang kawayan. At iyon ang simula ng isang hindi inaasahang kababalaghan sa kanyang buhay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lino sa kanyang simpleng kama, nananaginip siya ng isang kakaibang panaginip. Sa gitna ng katahimikan, ang matandang kawayan sa gilid ng ilog ay biglang nagsalita. Lino, salamat sa iyong kabutihan. Sa bawat tulong na ibinibigay mo, ako'y nabubuhay. Wika ng kawayan sa isang malumanay at mahinhing tinig, na parabang hangin ang humahaplos sa tenga niya. Nagulat si Lino, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng init at saya sa dibdib. Pakiramdam niya'y naiintindihan siya ng kawayan at ang bawat galaw niya sa mundo ay may kabuluhan. Pagkagising niya sa umaga, napansin niyang ang kawayan sa gilid ng ilog ay luntian at mas matibay kaysa dati. Ang mga sanga nito ay tila mas buhay at bawat dahon ay kumikislap sa sikat ng araw. Sa tuwing umiihip ang hangin, nagmumula ang isang banayad na tunog, parang malumanay na awit na pumapawi ng lungkot at pangungulila. Mula noon, tuwing may problema o pangamba si Lino, doon siya nauupo sa tabi ng kawayan, nakikinig sa bulong ng mga dahon.
Parang kausap niya ang isang matalinong kaibigan na laging handang makinig, magbigay ng lakas, at magturo kung paanong maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Aral ng kwento. Ang tunay na mahika ay hindi nasa bagay, kundi sa pusong marunong magmalasakit.